Sa ating lahat at palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po ay bagong taon ng ating simbahan. Sa ating simbahan, pumapasok tayo sa bagong taon sa unang linggo ng panahon ng Adbyento. Ang tuwing January 1, ito yung tinatawag nating civil calendar o mas kilala nating Gregorian calendar. At alam po ninyo, isa sa pinakamaganda at pinakamalaking ambag ng simbahang Katoliko sa buong mundo ay ang kalendaryong ating sinusunod ng kahit na sino. January 1 hanggang December 31. Bakit? Dahil ito ay isiniayos at ipinalaganap ni Pope Gregory. Kaya palakpakan natin ang ating inang simbahan. Malaki po ang papel ng simbahan sa buong mundo at mapalad tayong lahat na tayo ay nabibilang sa simbahang Katolika. At ngayon mga kapatid, tayo ay nasa panahon ng Adbyento. Ano po bang ibig sabihin ng salitang Advent? Advent galing sa salitang Latin, Adventus. Anong ibig sabihin sa salitang Ingles? Coming o sa Pilipino, pagdating. Sino ba ang hinihintay nating darating? Una, dalawa po ang tinuturo sa atin. Una, aalalahanin natin ang pagdating o yung unang pagdating ng Panginoon. Kailan yon? Noong siya ay nagkatawang tao tuwing araw ng Pasko, December 25. Ano naman po yung pangalawa na dapat nating higit na paghandaan? Ito po yung tinatawag nating second coming. Yung pagdating ng Panginoon, pero kailan po iyon? Hindi natin alam kung kailan at hindi natin alam kung papaano. Kaya nga, itinuturo po sa atin, sa bawat isa sa atin, na ipaghanda ito, na maging handa tayo. Father, paano po tayo maghahanda? Ang paghahanda po natin ay hindi po yung 500 pesos worth ng Noche Buena. Hindi po iyon ang itinuturo sa atin. Maghanda po tayo sa pangalawang pagdating ng Panginoon, ihanda ang puso, ang buong sarili, at ang buong pagkatao. Meaning, dahil hindi natin alam, dapat lagi nating piliin si Jesus, ang mga turo ni Jesus, piliing maging mabuti at magpakabuti. Why? Sabi nga, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, pero mas maganda, handa ang bawat isa sa atin. Amen? At ano ang susi doon? Magpakumbaba, huwag matigas ang mukha. Maging humble lagi sa Diyos. Dahil ang taong mababa ang loob, pinagpapala ng Diyos. Amen? Pangalawa po, sinindihan ang kandilang ito. Hindi lamang po ito basta dekorasyon. Ang unang kandila ay sumisimbolo ng pag-asa. Hope. Tandaan po natin, ang pag-asa ay regalong ating natatanggap buhat sa Diyos. Father, ano po bang ibig sabihin ng hope o pag-asa? Tandaan po natin, ang pag-asa o ang hope, hindi lamang po ibig sabihin nito ay pagkakaroon ng positibong pananaw. Ang hope o pag-asa dapat may matibay at malalim na pananampalataya sa Diyos na siyang nagbigay nito. Father, ano pong pinagkaiba nito? Concrete example, marami sa atin ang umaasa. Amen? Marami sa atin ang naghahanap pa rin ng forever, lalo na sa mga single. Amen? Minsan dumarating, Father, akala ko siya na. Pinangakuan niya ako, Father. Umasa ako sa Kanya. Pagtalikod ko, may kumindat lang sa Kanya, iniwan ako at humanap na ng iba. Umasa, nasaktan, natakot magmahal, sumuko na. Nung una, very positibo siya.
Pero nung nagkaproblema, nawalan na ng pananampalataya, natakot na, nawalan na ng pag-asa sa buhay. Ano naman po yung may malalim na pananampalataya? Ito po yung sa kabila ng lahat, mabuti, pangit, maganda, o masalimuot na pangyayari sa buhay, hindi siya bumibitaw sa pagkapit at paniniwala sa Diyos. Halimbawa, Father, kahit hindi po ako nakapasa sa licensure exam, alam kong may magandang plano sa akin ng Diyos. Father, kahit na marami kaming problema, Father, naniniwala ako na may maganda pa ring plano sa akin ng Diyos. That is hope with strong faith. Amen? Dapat, pagsamahin natin ito. Positibong pananaw sa buhay na sinasamahan ng matibay na pananampalataya, swak, magiging matibay ka at ang pamilya mo. Amen? Kaya please, dear brothers and sisters, lagi tayong humingi ng liwanag kay Jesus na siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Okay po ba yon? Kaya nga importante, sabi sa Ebanghelyo, katagpuin natin ang Diyos sa bundok. Alam po ninyo, sabi dito sa mga pagbasa, let us climb the mountain. Ano po ang sinisimbolo ng bundok sa ating pananampalataya? Alam po ninyo, sa kultura po ng mga Hudyo at sa salita ng Biblia, kapag sinabing aakyat sa bundok, ibig sabihin, makikipagtagpo o makikipag-usap sa Diyos. Bakit po? Kasi po ang bundok parang humahalik sa langit. Tama po? Kaya po si Moises umakyat sa bundok nung natanggap niya ang tablet ng Ten Commandments. Ano po yung tinuturo sa atin sa panahon ngayon? Please, lagi nating hanapin yung bundok na iyon. Katagpuin natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi ko po sinasabing literal na umakyat kayo sa Sierra Madre o sa mga bundok. Lalo na ngayon, unti-unti nang nakakalbo ang bundok dahil sa mga ganid na tao. Mina dito, mina doon, reklamo pag bumaha. Ang sinasabi sa atin, kahit nasaan tayo, sa bahay, sa trabaho, nagdadrive ng sasakyan, lagi nating kausapin ang Diyos. Magpasalamat, humingi ng gabay. Amen? Kaya po, sa isang pamilya, importante po ito mga magulang, makinig po tayo. Ito po yung lagi kong sinasabi, ang pinakamagandang kapangyarihan na ibinigay sa inyo ng Diyos ay ang basbasan ang inyong tahanan. Pagkagising sa umaga, Lord, maraming salamat po, pinagpapala niyo ang aming pamilya. Lord, basbasan mo po ang aking mga anak at ang aking asawa. Lord, kahit na may problema kami, Lord, pag-aanin mo ngayong araw na ito. Hindi ba napakaganda na yung unang lalabas sa bibig mo bilang magulang o bilang anak ay pagpapasalamat at pagpapala buhat sa Diyos. Amen? Kaya importante po mga magulang, na mas maganda po na lumalabas sa atin na tinatawag natin ang presensya ng Diyos. Kasi mas magiging magaan at maaliwalas ang tahanan. Amen? Pero kung problema naman, paggising mo pa lang sa umaga, puro problema na agad, magiging mabigat. Okay? Kaya please, sana ugaliin natin yon. Pagkagising, bago matulog, hingin ang pagpapala ng Diyos. Suwak yan. Magiging maganda ang daloy ng buhay sa araw-araw. Okay po ba yon? Papasukin ang presensya ng Diyos, palayasin ang problema sa pamamagitan ng pagdarasal. Okay? Kaso ang problema, baka yung anak mong matigas ang muka ang lumayas. Iba na yon, no? So, importante po yon. The family that prays together, the family that prays together, stays together. Amen? At panghuli po, sinabi po sa gospel, Noah's Ark, yung arko ni Noah. Alam po ninyo, ang interpretation po dito ay end of time, yung pagtatapos. Pero tandaan po natin to, hindi po ito pagtatapos ng ating buhay. Ito po ay kaligtasan. Inanyayahan tayo ng Diyos na pumasok sa pinto ng arko ng kaligtasan. Kung hindi ka papasok,
face the consequence. Ano yun? Malulunod, mamamatay, masisira ang buhay. Tama? Pero kapag pumasok ka sa arko ng kaligtasan, swak, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya anong pipiliin po natin? Ang pintuan ng langit o ang pintuan ng kayabangan? Dear brothers and sisters, always choose. Piliin lagi si Jesus, laging si Jesus, at dapat si Jesus. Nawa, pagpalain ng Diyos ang ating buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po ay tayo magsitayo at atin pong